So eto na nga mga sangkay, meron pong isang good news sa ating bansa na ngayon, ang mangyayari din sa kabilang banda mga sangkay, manggagalaiti po dito yung China. Alamin po natin kung ano ito. Hello guys, ako muli ito, Sangkay Dyan nagbabalik dito sa ating channel. At today po, pag-usapan po natin mga sangkay itong tungkol po dito sa Pilipinas at China dahil nga po mayroon pong gagawin ang Marcos administration na ito pong gagawin mga sangkay nila o ng ating bansa gagalitin nito itong bansang China, pero kailangan gawin ito mga sangkay sigurado kasi para po mas malinaw sa ating lahat. Kung ano yan mga sangkay, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, mabilis po yung pag-akyat po ng bilang ng mga subscribers. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita niyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin niyo lamang po yan, tapos i-click niyo yung bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. At yung mga solid sangkay, shoutout po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kailimutan, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar para syempre makilala din po kayo ng iba pang mga solid sangkay. Okay ba yun? Okay guys, eto nga po mga sangkay, ang balita. Oh my goodness, Pilipinas maglalabas ng bagong mapa para i-detalye ang exclusive economic zone ng bansa. Ito po ay dahil sa panibagong maritime laws ni PBBM, unang administrasyong ito. So kung dati mga sangkay, panahon po ni PRRD, hindi po ito mga sangkay ginawa. Ngayon, ginagawa na po nila PBBM. Para ano mga sangkay? Ako pabor ako dito para mas malinawan po tayo. Kasi marami sa ating mga sangkay, alam po natin na mayroon tayong teritoryo sa West Philippine Sea. Pero hindi po natin alam sa mapa. Kasi wala naman pong inilalabas na mapa mga sangkay, di ba? Ngayon, maglalabas sila at sigurado mga sangkay, kukuha po tayo. So, titingnan po natin. Kung hanggat maaari nga, ilagay po natin dito sa likod, di ba? Lagay po natin dyan sa background para, syempre, maingganyo yung marami sa ating mga kababayan na tingnan yung mapa ng Pilipinas at ito yung sinasakop ng exclusive economic zone. So, tingnan po natin ang balitang ito. Nakatakdang maglabas ng bagong mapa ang Pilipinas kung saan mas malinaw na nakadetalye ang ating exclusive economic zone. Mas malinaw na nakadetalye ang ating exclusive economic zone. Good job! Ito ang kailangan ng ating bansa. Kasi mahirap mga sangkay, di ba? Alam natin na mayroon tayong teritoryo sa West Philippine Sea. But the problem is, di natin alam hanggang saan. Kahit nga ako mga sangkay, nanguhula na lang ako eh. Pag sinabi kong, atin yan, yung exclusive economic zone, pero hindi natin alam. Sumuti yan, para malinawan po yung lahat ng mga Pilipino. Tayo mismo, makikita na po natin, kahit sa internet, makikita na natin, ito pala yung sakop natin. Actually, dapat nga po, pati yung Sabay, di ba? Pati sana yung Sabah. Na inaangkin ng Malaysia, isama na rin yan. Anak ng toko. Nagre-renta lang po yan sila mga sangkay sa mga kiram eh. 'Di ba? Pero ayaw na po nilang ibalik sa Pilipinas. Well, siguro baka magkaroon ng chance kung magkakaroon po ng paglago ng ekonomiya natin, mabawi natin 'yun. Tingnan mo natin mga sangkay. Tuloy natin 'to. Suportado yan ng Amerika pero umaalma naman ang China. Natural. Aalma talaga sila diyan. Ba't sila aalma? Feeling nila kanila po yung buong South China Sea, 'di ba? Sana all inaangkin lahat, mapang-angkin kayo no? Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pasok! Normal na eksena na sa West Philippine Sea ang madalas na panghaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Matagal na kasi nilang inaangkin ang tinatawag nilang 9-dash line na halos sakupin na ang buong South China Sea. Grabe, no? Ayan po yun, mga sanggay, Imagine nyo, yan lang inaangkin natin. Ayan, Yan lang yun, par. Pero anong gusto nilang mangyari? Sakupin lahat ng yan. Pagkakaalam ko hanggang dito lang. Di ko sure parang ito lang po ata yun. Kasi 9-dash line po yun eh. Ang ginawa po ng China, amin na lahat yan, pati yung, ano kayo siniswerte? Kayo lang yung tao sa mundo, kayo lang yung tao sa Asia.
Pati yung teritoryo namin, aangkinin nyo. Kayo lang yung pinagpala. Inyo yung dagat. China Sea. Pero ang posisyon ng China, 2016 pa pinawalang bisa ng Arbitral Tribunal. Para mas maging malinaw sa lahat kung hanggang saan ang teritoryo at Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Maritime Zones Law at ang Archipelagic Sea Lanes Act. O, ayan na ha. Ayan na. Pero siyempre, may mga hindi pa rin matutuwa dyan. Yung mga anti-Marcos na puro China. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya? Dapat pro-Philippines kayo, hindi pro-China or pro-America. Dapat Pilipinas. Hindi nyo ba mahal yung bayan natin? At pro-China kayo? Mga ganun, tol. Ano natin yan? Sakop ng teritoryo, tapos ang kinakampihan mo, China, kasi sasabihin mo, malakas sila, may nuclear sila. Mayaman silang bansa. Ganun ba yun? Ganun ba ang basihan para mahalin mo ang bayan natin? Hindi ganun, par. Dapat, ngayon pa lang mga sangkay, umpisa na po nating mahalin ang ating bansa. Diba? Ano na yung mga tinuro sa atin? Simula elementary hanggang high school, college. Diba tinuro sa atin noon mga sangkay na matutong mahalin ang ating bayan, ating lupain, ating lahi. Kaya nga po, nagbuwis ng buhay yung mga bayani natin. Tapos sa panahon natin ngayon mga sangkay, yung iba pro-China. Hello, mahihiya naman kayo sa inyong mga sarili. Ang Maritime Zones Law ang magsisilbing titulo ng Pilipinas na nagpapakita kung hanggang saan ang ating EEZ. Ayun! Nakasaad naman sa Archipelagic Sea Lanes ang mga ruta sa dagat ng Pilipinas Ayun ang maganda, diba? na pwedeng daanan ng foreign vessels. Ayun! This is essential in establishing the extent of our maritime jurisdiction and to ensure that our rights and duties as an archipelagic state are well defined in order that all Filipinos can rightfully enjoy the riches of our seas. Dahil malinaw na sa batas ang teritoryo ng bansa, nakatakda rin maglabas ng bagong mapa ng Pilipinas. Ayan na! Ayan na! Nakatakda pong maglabas ng mapa, bagong mapa ang Pilipinas. Ayan po yung exclusive economic zone natin. Yung China, gusto nila, kanila lahat yan. Ganun. Ganun yung China hanggang dito. Diba, mga loko-loko? Pero hindi yan nagustuhan ng China. Hindi talaga nila magugustuhan yan. Matik yan. Ano na yan? Given na yan. Hindi talaga nila magugustuhan yan. Kaya pinatawag nila agad ang ambassador na Pilipinas sa Beijing para magpaliwanag. Ang Amerika naman, suportado ang ginawa ng Pilipinas. Natural, mga sangkay. Alaban nila yung China susuportahan talaga nila yung Pilipinas. Pinuri rin nila ang pagiging ehemplo raw natin sa pagpapatupad ng international law sa South China Sea. Kung maritime expert naman ang tatanungin, mas pabor din daw sa Pilipinas ang paglalabas ng bagong mapa. Mas pabor po sa atin yun dahil lang lahat ng ibang bansa ay siguradong kikilalanin ngayon yung ating mga karapatan at jurisdiction sa ating mga katubigan dahil base talaga siya sa batas. Bakit kaya hindi ginawa ito ni Tatay Digong noon, no? O sabihin na po natin, panahon ni Noynoy Aquino. Ba't di nila ginawa to? Bakit kailangan pang umabot kay PBBM? Diba? Ay, nako. Aminado naman ang grupo ng mga mangingisda na pamalakaya na hindi sila nakonsulta sa paggawa ng dalawang batas. Bagamat suportado nila ang layunin nito na protektahan ang ating mga teritoryo, nangangamba pa rin sila na baka sila ang balikan ng China. Ba ang nakakabahala, tulad sa amin, no? Wala namang bago dun di ba? May bago mo dun. Lagi po talagang ginaganyan po yung mga kababayan nating Pinoy na naglalayag dyan. Walang bago dyan. So, kailangan lang po talaga natin, kumbaga, higpitan. Kasi, para at least makita ng China na hindi tayo yumuyuko sa kanila. Yung Malaysia nga pumapalag, yung India pumapalag, yung Vietnam pumapalag, yung Japan pumapalag. How much more tayo, Pilipinas? Ano ba? Diba? Luluhod tayo sa China, ganun? Tapos sila hindi? Mga mangisda natin Pilipino, pag-intensify lalo ng ng pangaharas ng China sa ating mga mangisda.
Nagbabalita mula Okay, so ano po ang inyong opinion dyan, mga sangkay? Tungkol po dito sa bagong mapa na ilalabas daw po na ngayon, lahat po tayo, makikita na po natin, mga sangkay. Asan nga ba talaga yung mapa ng Pilipinas na sakop po itong exclusive economic zone? Positive ba or negative ang inyong reaksyon? Mag-comment po kayo sa baba. And now guys, meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.